Let's move on to segment number 2, which is Romans chapter 13, verses 3 and 4. Remember, this verse is, we'll start at chapter 1 to 14. So, we are here now in segment number 2, which is verse 3 to 4. So, the job of government, unsay task or trabaho sa gobyerno, to punish and deter evil doers, no, aron silutan, aron pag deter, or I mean pagahunungon, no, ang mubuhat sa mga dili maayo mga dautan. So kung atong basahon diya sa verse 3 and 4, gingon diri kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon kahinuon. Verse 4, kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok kay silutan gayud kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy mapahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. Hallelujah. So verse 3 to 4, mo ni siya ang trabaho na sa gobyerno, to punish and deter evildoers. So do what is good and you will have praise, no? Sa laing bahin buhata ang maayo ug aron daygon ka. So ang idea ni Pablo sa alang sa mga Kristohanon, kinahanglan nga mahimo silang maayo nga mga citizen, no, best citizens of all. So even though they are loyal to God before they are loyal to the state, Christians are good citizens. Ngano man maayo nga mga katawhan kini mga Kristohanon. Why? Because they are honest, right? Give no trouble to the state and pay their taxes, and most importantly, pray for the state and the rulers. So mani siya ka nindot sa usa ka Kristohanon mga igsuon nga naa sa ilalom sa panggobyerno, tungod kay makita sila, mahimo sila nga mga maayong mga citizen o mga maayong katawhan, because nagasalig kita nga sila mga honest o dili gid sila maghata og trouble diha sa lungsod or sa nasod, tungod kay sa laing bahin mo tunong gid sila sa pagbayad sa mga buwis, no, o pinaka-importante gaampo sila sa nasod, no, o sa tanang mga kagamhanan. So kita maigsoon sa ato mga pag-ampo, gi-include ba nato ang ato ang mga leaders ani nga nasod, labi na sa atong president, down diri sa atong kapitan, no, diri sa ato ang barangay, i-include ba na nato? So I think so, no, nga ato gid silang gi-appeal sa atong mga pag-ampo, because we are prayer warriors, or we always intercede prayers for them, no. So why? Because he is God's minister. Giingon diri, Paul describes government officials as God's minister. So giisip, no, ni Apostol Pablo nga kining mga alaga diha sa mga pangulo diha sa gobyerno kagamhanan is God's minister, no, like sa atong igsoon Sister Maria Roselyn, siya ka SB member diha sa Cheyenne, no, usa-usab siya ka ministro sa Ginoo, dili lang no sa espirituhanon, diha usab sa panggobyerno. Giisip siya sa mga tao as God's minister, or giisip sa Dios as God's minister. Amen. Though they have a ministry in the plan and administration of God just as much as church leaders do. So kani day mga lagad ta diha or mag-serve ta sa government, that also serves as ministry. So kung nag-serve ka sa mga tao diya sa simbahan, kung nag-serve ka sa public, in the same way nag-serve gyapon ta
sa ministry sa Ginoo. Hallelujah. No? If the state's rulers are God's minister, kung nahimo sila nga servant, no, they should remember that they are only servants at not gods themselves. So, ato sa binumduman nga kung anaala ta sa posisyon, no, hinumduman nato nga kita mga alagad ta sa katawhan sa Dios. Kitang tanan mga alagad lamang, no, o dili kita maoy Dios. So usay man gud nga kung naa na sa taas nga posisyon, nahimo na nga Dios sila sa ilang kaugalingon, no, kay tungod kay kung unsa ilahang gusto, kung unsa ilahang ipabuhat, gusto nila matuman dayon. So or sa ilahang nga mga motibo, no, nga nang mga negative motives nga na may uban pod nga mag-isip sa ilang kagalingon or gusto nila nga isipon sila nga halangdon jud. So kana, so ang ato lang untang isipon nga kung mga lagad ta diya sa panggobyerno, no, isipon nato nga kitang tanan sa susama ra, no, nga gihimo lang ka, gibutang lang ka sa Ginoo nga posisyon aron sa paggamit nimo, no, paghatag og order, paghatag og paghatag og peace, no, not trouble sa usa ka dapit. Hallelujah. So, an avenger to execute wrath on him who practice evil. So, ang naa sa panggobyerno uso, gihimo sa Ginoo nga avenger, no, unsa na siya tigpanilikod. What other terms is the word avenger means, no, nahimo nga murag Power Ranger ba nga ang dating, no, nga sila gayud ang mo-execute, no, mohimo og silot, muhatag og silot alang sa tanan nga nagabuhat og dautan. So it is through the just punishment, pero mahimo lang kini sa paagi nga sakto or just, no, just punishment of evil that government serves its function in God's plan of holding man's sinful tendencies in check. So when a government fails to do their consistently, it opens itself up to God's judgment and correction. So kung pakyas ang gobyerno, no, sa paghimo, no, sa makatarungan nun, ang Diyos na mismo maghukom ni ini. So like siguro sa ubang mga nasod, no, nga ang Ginoo nagpadalag judgment atong dapita, hilabi na sa Brazil, no, nga halos ila naging gi-procession, ila naging gidaig ang demons or ang Satan, ila naging gi-procession, no, kung nakakita mo sa YouTube, nga after that nga panghitabo gipakaulawan nila si Kristo, no. After nga nahitabo niya na dunay dako kay nga lunop di atong dapita. So ang Ginoo magpadala gid siya judgment. Kay dili man failure man ang government sa paghatag og hustisya, paghatag og paghatag og sakto, no? Hilabi na gid sa pagtuo sa tao. Hallelujah. So it opens itself to God's judgment and correction. Ang Diyos naging mo correct. So, this one, He does not bear the sword in vain. When we see sword, kaning hinagiban, is a reference to capital punishment. He does not bear the sword. So, diha sa Romanhon nga imperyo, ang mga kriminal were typically executed by beheading with a sword, no, kanang pugutan og ulo. Crucifixion was reserved for the worst criminals of the lowest classes. Kaya ang paglansang sa cross, mao rin na siya gireserba alang sa itong grabe na gid kadautan nga mga kriminal nga naa sa low class of people. So matud pa ni Apostol Pablo, speaking by the inspiration of the Holy Spirit, has no doubt, no, walay pagduha ang nasod has the legitimate authority to execute criminals. Doon nagyoy katungod ang usa ka nasod o kagamhanan nga magsilot sa usa ka kriminal. So we remember Christ, no? Grabe jud kaayo ang sakripisyo ni Kristo nga nagpalansang siya sa cross, no? Nga gihimo nga ang silot, no, katubi yung crucifixion, no, is the worst criminals
reserved for the worst criminals nga grabe jud ka dautan. O kato gyud ang silot no na nadawat ni Kristo. So that is nga kinahanglan nga kita mga Kristohanon ato ginang bation ba ato ginang bitong ato bitaw nang i-reflect sa tong kagalingon nga grabe jud ang sakripisyo ni Christ no nga iyag yung gidinay ang kagalingon alang sa kaayuhan sa tanan no hinaot unta nga ang tanan jud nga mubati gyud sila kung unsa gyud ang gugma sa Dios sa iyang mga katawhan. So dalaygon ang Dios no to punish and deter evildoers. So in the same way sa umaabot nga panahon mao gyapon na ang hukom nga atong madawat no either hukman ta sa Dios kung nagbuhatag maayo no ang paghukom is depende na sa imuhang actions no kung nagbuhatag good no repay pod good, kung nagbuhatag bad it will repay bad to us. So that is kinahanglan alert to jud ta labi na karon nga panahon. Hallelujah.